Boss, wag ka munang mag-check out. Alam kong sobrang nakaka-tempt ang dalawang 5G gaming phones na to. Pareho silang under 12K at parehong mukhang pang-gamer. Ang tinutukoy ko ay yung Infinix GT30 at Nubia Neo 3 GT. Pero eto ang masakit na katotohanan. Isa lang dyan ang garantisadong sulit. Kaya bago ka magdesisyon, silipin muna natin ang lahat ng detalye. Unahin natin ang display. Ang Infinix GT30 ay may 6.78-inch 1.5K AMOLED na may 144Hz refresh rate at 4500 nits peak brightness. Kaya smooth ang scrolling at sharp ang visual kahit sa outdoor. Malinaw pa rin ang kulay at details. Kaya standout talaga ang viewing experience. Samantalang ang Nubia Neo 3 GT may 6.8-inch Full HD Plus AMOLED na may 120Hz refresh rate at peak brightness na 1300 nits. Maganda rin ang kulay at clarity. Pero kapag mabilis ang motion o mataas ang brightness demand, medyo kulang sa fluidity kumpara sa Infinix. Kaya sa visual experience at responsiveness, malinaw na panalo ang Infinix, lalo na kung gusto mo ng smooth at vibrant na display. Sunod, pag-usapan natin ang performance. Ang Infinix ay may Dimensity 7400 at 8GB RAM. Sa benchmark, umabot to ng 738K sa AnTuTu version 10. Halos 41% na mas mataas kaysa sa Nubia na may score na 522K. Bukod dito, mas modern at efficient ang CPU architecture ng Infinix kaya mabilis sa multitasking at heavy apps. Samantalang ang Nubia may Unisoc T9100 at 12GB RAM. Mas luma ang CPU architecture nito kaya kahit malaki ang RAM, medyo mabagal pa rin sa heavy tasks at hindi gaanong optimize ang GPU para sa heavy na apps. At eto din kasi ang chipset ng Nubia Neo 2 5G last year na pinalitan lang ng pangalan. Kaya kung mapapansin mo, wala silang pinagkaiba sa architecture. Sa madaling salita, kung smoothness at consistent performance ang hinahanap mo, malinaw na panalo ang Infinix sa raw performance. Next, punta tayo sa camera. Si Infinix may 64MP main, 8MP ultra-wide plus 13MP selfie. Ibig sabihin, mas flexible dahil pwede kang mag-wide shots. Si Nubia naman, mas simple ang setup. May 50MP main, 2MP depth sensor at 16MP selfie. Wala siyang ultra-wide pero mas mataas yung front cam resolution. So, depende na lang sa'yo kung ano ang mas ginagamit mo. Mas versatile si Infinix pero mas sharp yung selfie ni Nubia. Sa battery, si Infinix may 5500mAh na may 45W charger, which is okay na para sa long gaming sessions. Pero si Nubia mas malaki dahil may 6000mAh at 80W charger. Sa battery lamang si Nubia. Pero tandaan mo, sa kabuang specs at presyo, iba pa rin ang hatak ng Infinix GT30. Kaya para sa akin, oo, si Nubia malakas din ang ibang specs tulad ng 12GB RAM, 6000mAh at 80W charging. Pero dahil gaming phone ang habol mo, mas importante ang raw performance at chipset at dito talaga lumalamang si Infinix GT30. Kaya kung gusto mo talaga ng sulit sa gaming, walang duda, GT30 talaga ang best choice. Ikaw boss, saan ka? Team Infinix o Team Nubia? Paki-comment naman dyan sa baba. Check mo na din sa description yung links ng phones at syempre don't forget to like and subscribe.